nag-reach out na siya pero huwag mag-reply kapag hindi mo narinig ito. Yon. Ito ha, kung minsan kasi, di ba, napapansin ninyo na kung mag-reach out man yung tao na nangbabaliwala sa inyo, na halimbawa na lang, nawala siya ng 1 linggo, ng 2 linggo, or kahit sabihin man natin na nawala siya ng 3 days. Ito na yung pinakamatagal ninyo na walang kibuan. And then ngayon, bigla na lang siyang nagparamdam. Bigla na lang siyang nag-reach out. So, but if kung magre-reply ka na is wala na rin siyang response. Hindi na rin siya sumasagot, or kung minsan is hindi niya na sinisin yung message mo. Diba? So may mga ganitong senaryo na yung hindi ninyo alam ay mali din po kasi yung pag-response ninyo sa taong nanumbalik sa inyo. Yung bigla na lang lumitaw, yung bigla na lang nagparamdam. So that's why ginawa natin yung video na ito na huwag ka talagang mag-reply not unless na may sinabi talaga siya sa'yo or kapag narinig mo yung salita na ito. Kasi hanggat hindi niya ito na isabi sa'yo utol, na hindi niya naibitawan yung salitang ito, na hindi siya nakapag-commit, na hindi siya nakapag-pangako, or wala man lang lumabas sa kanyang bibig na kailangan niyang panindigan, is talagang mae-echapwera at saka mae-echapwera ka pa ng taong ito. Ibig sabihin yung pagpanumbalik niya or yung pagpaparamdam niya is hindi po yun ganon kasinsir. Hindi po sincero. So ngayon, talagang mababaliwala ka ng taong ito. Dahil yung iba po dyan ay bumabalik lang dahil kumukuha ng validation. Kung nandiyan ka pa rin ba naghihintay? Kagaya nga neto, na sa isang message niya lang is nandiyan ka kaagad nagre-response or nagre-reply. Then, dito niya ma-validate na ito nga yung hinahanap-hanap niya yung validation kung nandiyan ka pa nga rin ba. Na which is, nag-reply ka. So, ma-validate niya na yun na, uy, nandito nga talaga siya, naghihintay pa rin sa akin. And then yung isa pa nga dyan is, yung conclusion niya dati ay alam niya na patay ka. So, kung nag-response ka utol, ay tiyak, ma-validate niya pa rin na still patay ka pa rin sa kanya. My God. So ganun po yun. That's why may mga nagpaparamdam lang and then hindi na nagre-reply. So ito na ngayon, diretsahang tanong. Kuya Kiko, ano ba yung kailangan naming marinig? Saka na lang kami magre-reply or saka na lang kami magre-response sa lalaki na nawala ng ilang araw and then bumalik or bigla na lang nagparamdam. Walang iba utol kapag humihingi ng patawad or ng sorry. Yung tipong nagbibeg talaga sa'yo. Hindi yung sa isang sorry niya lang is nandiyan ka na kaagad. Kinalimutan mo na kaagad yung mga pambabaliwala niya sa'yo. Binaon mo sa limot, nagiging okay ka na kaagad. Naku po, talagang mae-echapwera ka ulit ng lalaki. So kailangan is, kung humingi man siya sa'yo ng sorry, kailangan mo pa rin magpakipot. Na kunwari is, nagdadalawang isip ka pa rin na bigyan siya ng another chance. Kunwari is, parang hindi mo na rin siya tatanggapin. Yes. Kailangan ay ilutang mo talaga siya sa ere na wala siyang makukuhang validation galing sa'yo. Diba? Validation kasi yung ginugol niya. Validation kasi yung sinisik niya sa'yo. That's why nagpaparamdam. So once na hindi siya talaga nakapagsabi ng sorry sa'yo, ay huwag na huwag ka rin magparamdam sa kanya. Huwag na huwag kang mag-reply utol. Huwag na huwag kang mag-response. So ganun po. And isa pa nga dito, once na humingi na siya ng sorry, kailangan talaga ay magmatigas ka pa rin muna. Hindi pwede sa isang hingi niya lang ng sorry is okay na sa'yo. Pwedeng yes, sabihin na natin na isang beses lang, pero pagpakipot ka muna. Huwag mo pa rin siya gaano kausapin. Pwedeng pa-thumbs up ka lang muna. Yes. And huwag ka munang panay-react din sa mga bawat pinopost niya. Kailangan talaga utol ay ipakita mo na hindi mo nagustuhan yung ipinakita niyang hindi pagpaparamdam sa'yo. Dahil dito natin siya minumuldura. Dito natin siya tinatrain. Na dito ka nagpapakilala na hindi mo nagugustuhan yung mga ganong gawain niya. Kahit hindi ka na magsasalita,
Di ba kung iibahin natin na halimbawa na lang, nandiyan ka na lang bigla, so parang tinotolerate mo lang din siya na okay lang sa'yo na gaganunin. Di ba? So ganun po ang mangyayari psychologically. Ganun po talaga ang mangyayari sa isang tao na kapag hinahayaan mo lang yung mga pambabaliwala niya sa'yo. So if I were you, utol, umalma ka talaga. Ipakita mo rin na may respeto ka sa iyong sarili. Ipakita mo talaga na hindi mo nagugustuhan yung mga pinaggagawa niya na pambabaliwala sa'yo kasi hindi po yan normal sa isang relasyon. Biruin mo, jowa mo yan. 2 araw, 3 araw, binabaliwala ka? Kahit may alitan pa kayo. Kung mahal ka ng isang tao, utol, kahit may tampuhan pa kayo is pwede po siyang mag-greet sa umaga. O pwede ka pa rin niyang kamustahin. Kasi kung magtatampuhan man kayo, halimbawa LDR, kung magkatampuhan man kayo na sa malayo kayo sa isa't isa, kung hindi ka kakamustahin ng lalaki, so saan nagpapakita or saan nagpapahiwatig na minamahal ka niya? Malay natin may nangyari na pala sa'yo, nasa ospital ka na pala. Hindi ka man lang kinakamusta dahil sa pagtatampo niya? So ang tao po na nagmamahal, halimbawa na lang sa akin, kung may tampuhan man ako, like for example si girlfriend ko, is kinabukasan ay kakamustahin ko pa rin yan. Or pwede rin mag-good morning ako. And then kapag halimbawa umabot na ng tanghali, is dito na rin syempre ako mababahala. Example, LDR kami. Na uy, teka lang, bakit talagang hindi ito nagre-response? Ano kaya yung nangyayari dito? So, syempre mang-i-stalk na rin ako kung ano ba yung activity niya sa kanyang social media. Kung may pinost man siya, ibig sabihin is okay pa siya. Pero kung wala talaga, syempre mababahala ako. Ganun po ang mangyayari sa taong totoong nagmamahal. Kapag mahal ko yung isang tao, mag-alala talaga ako. Ibig sabihin, utol, ay maibaba ko or kailangan kong ibaba yung pride ko sa taong minamahal ko para lang makamusta ko siya, para lang malaman ko kung ano yung kalagayan niya. Yes, ganyan po yung taong totoong nagmamahal. Hindi yung 2 araw, 3 araw, walang kamustahan, hindi ka malang good morning, hindi ka malang ginigreet. Yes, hindi ka malang tinitignan or ini-stalk. Hindi man lang nagre-react sa mga bawat pinopost mo. So dyan pa lang is wala talaga siyang pakialam. Nagmamatigasan, nagmamataasan ng pride, hindi na po yan pagmamahal, utol. Dahil wala pong pagmamahal na kayang tumbasan ng pride. 'Di ba? Sa taong nanliligaw, sa tao o sa lalaking manliligaw, meron ka na bang nakitang lalaki na manliligaw na mataas yung pride? Wala. Dahil kapag gusto niyang magmahal, ay kailangan niyang ibaba yung pride niya. Ganun po yung pagmamahal talaga. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo. And then sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko alam kung bakit ano bang nangyari.